Information na keep coming in sa aming opisina na itong pickup nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by pickup na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements for a fee of I think 2 million pesos. Kaugnay nga ng panibagong impormasyong ito na natanggap ng opisina ng Senator Ping Lacson, naniniwala siya na nagpapakita lang ito kung gaano na nga kasama ang kalakaran sa bureaucracy ng Pilipinas. Rason kung bakit kailangan pa raw laliman ng investigasyon sa naging pagsuhol ng isang district engineer kay Congressman Leandro Leviste. Ani Lacson, sa pamamagitan nga ng pagsilip pa rito ay maaaring mahuli ang mas malaking isda na nasa likod nito at hindi na nga gayahin pa ng iba. Samantala, ipinunto naman ng senador na sa tingin niya ay may pagkukulang rin talaga ang Department of Public Works and Highways dito nga sa Central Office pagdating sa pagmomonitor ng mga proyekto. I think there's a failure in the monitoring system of the Department of Public Works and Highways in the Central Office. Kasi meron silang monitoring office under a USEC in the department. Ito yung nagmo-monitor ng progress ng lahat ng mga projects, not only flood control projects, but all kinds of infra projects under the auspices or supervision of the Department of Public Works and Highways. So I don't know how high up yung syndicate, but it seems that the DPWH has become a playground of syndicates. Kasi nung sinabi nga ni Secretary Bonoan, na isolated case ang first engineering district ng Bulacan, I did not believe him, Mr. President. Kasi mismong ang presidente, pag nag-iikot sa iba't ibang lugar, may nakikitang ghost projects. Gamat masakit daw pakinggan, ang insertion minsan ay nagiging supplier-friendly na kung saan hindi na nga raw iniisip kung kailangan pa ito ng kanilang mamayan. And sometimes, alam din naman natin ito, Mr. President, na yung pagpili ng mga district engineers, mayroong say ang mga district representatives. No? It works both ways, Mr. President. Naglalabi yung district engineer para mapunta siya sa district. Ang gagamitin niyang tagalabi, district representative. Yun naman district representative, gusto niya, bata niya yung district engineer. So pag it has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion, isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb, ang tinatawag natin, absorptive capacity? How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Maaalala sa September 1 nakatakda ang ikalawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil nga sa manuwalyang flood control projects na kung saan ay inaasahan naman ang pagdating ng lahat ng mga contractors na binanggit ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.